Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Material na kumuha sa bangkay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, eh mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Paano sila magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Oo, hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya Yun miyembro. ang ay sinasabi. Dagdagan ang Balita News Update. Dagdagan Balita. Alright, magbabalik ko tayo mga kaibigan dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga hindi pa po naka-follow natin sa Facebook, follow na ho kayo mga kabalitaan. And then sa YouTube po, subscribe din, pindutin ang notification bell. At para mas lalo hong malaman ng karamihan kung ano pa po yung mga kaganapan sa ating lipunan, huwag kalimutan po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion, at i-share nyo na po ito mga kabalitaan. Ito ipapakita ko natin sa inyo. Itong si John Vic Rimulya, mga kabaitaan, lumalabas sa mga itong katangahan nito at kasinungalingan. Naghari-harian mga kabaitaan ngayon sa ating bansa. Akala mo siya po ay halal bilang pangulo ng ating bansa. Napakayabang, napakahambong nitong animal na ito. Sa bagay, ilang taon na lang ho matatapos no yung termino nito. At iintayin natin na sila naman po ang makakaranas. Yung mga nararanasan hong mga kadidias natin sa kampo ni VP Sara Duterte, dahil ito po talaga mga kabaitaan ay may kalalagyan. Pakinggan natin yung kasinungalingan nitong hambog na itong hinampak mga kabaitaan na katawang bakla. Tawag ko nito katawang bakla mga kabaitaan kasi kabaklaan yung katawan nito eh. Pakinggan nyo po kasi parang feeling macho ba? Feeling macho. May paganon-ganon pa siya sa nung tumayo siya doon sa isang nako, ewan ko lang. Tuloy napahiya no, sinigaw-sigawan mga kabitan ng mga rallyesta. Tinay mo yung pagmumukha nito, talagang mukhang kabaklaan mga kabalitaan. Ito pakinggan natin dito kasi sinungalingan ni kabaklaan. Kabaklaan na yung tawag ko dito eh. At tawag ko sa kapatid niya si Boy Prescon kasi laging napiprescon. Laging nagpapasikat mga kabalitaan. Kaya itong magpamilyang ito at itong administrasyon na ito talagang tatak, low bender mga kabalitaan. Ito panoorin natin ang video ito. So, ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Di ba? Wasak daw ang kanan ng bahagi ng mukha ni Undersecretary Cathy Cabral. Di ba? Pinapaano pa niya, in-emphasize niya pa sa mukha niya mga kabalitaan. Talagang akala mo alam niya lahat yung pangyayari. Lagi ito parang si ano na ito si Boy Prescon na 2.0 ito mga kapitan kasi mahilig agad itong umaharap sa media at nagpapa-interview, pumupunta pa sa studio para sabihin na talaga aktibo ho. Totoo naman, aktibo naman sila sa kanilang mga kabulastugan dyan mga kabalitaan. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, Ito, panoorin natin ha. So mula ho sa Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. blunt traumatic injury. Tama yung sinabi dito ni Boy Hambog. Material na kumuha sa bangkay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito. Ang tanong kung sino ba talaga ang papaniwalaan ho natin? Alangan man itong si John Vic Rimulya, si Boy Hambog mga kabalitaan. Alangan naman siya yung papaniwalaan ho natin. So, ang masasabi natin dito ay kasinungalingan ho. Nagsisinungaling, nagmamayabang na naman no, namimigay ng impormasyon na mali-mali ho mga kabalitaan para sasabihin niya, talagang galing naman ito ni John Vic Rimulya. Talagang detalyado sa mga pangyayari ho ngayon. Parang group effort lang din mga kabalitaan. So sino bang papaniwalaan natin dito? Wala na hong iba. Ito lang ho yung punerarya na kumuha at nag-imbalsamo dito kay Cathy Cabral mga kabaitaan. Hindi na natin to papaniwalaan. Simula kay Bonget, dyan sa kanyang kapatid na si Boy Prescon, sa kanya mismo mga kabaitaan at sa lahat ng mga kasamahan nito na may galit ho sa mga Duterte. Yan po ay dala kasi yan ang galit nila mga kabaitaan dahil sa kanilang insecurity ho kay Tatay Digong Duterte. Kahit ano-ano na lang yung mga pinagsasabi na laban dito dahil di na ho sila makapag-isip ng tama dahil wala ho talaga silang magagawa at hindi ho talaga lang matitibag itong pundasyon ni Tatay Digong Duterte na talagang hindi ho mauubusan ng taga-suporta, talagang pinapaniwalaan ho ng karamihang Pilipino. Kaya hito ho sila dito, parang naging paranoid na ho ang administrasyong ito. Nagiging
nagiging possessive na ho sa kay Tatay Digong, kasi pag may mga pangyayari, sinasabi ho nila, kinukonekta nila kay Tatay Digong Duterte, kay siya ganito, kay siya ganon. Ito, baka ikukonekta na naman to nila kay Tatay Digong Duterte. At talagang kinonekta ho nila dahil nga na-pressure daw. Ayon pa ni Falsis Bakla, mga kabaitaan, hindi na-pressure siya kay Bungit, mas labaw daw siya na-pressure sa mga Duterte, mga kabaitaan, na mag-witness daw sa kasong ito. Nako, iba-iba na naman yung kwento, mali-mali naman ho, mga kabalitaan. Bagamat may mga bali sa katawan. So, ang cause of death, Blunt force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng Di ba? Ubod ng kasinungalingan talaga tong hinampak, mga kabaitan. Anyway, lipat to tayo rito sa usapin ho kay Madriaga. Si Madriaga ho, mga kabaitan, ito, saan ba yung sulat ni Desara ito? No. Kasi nga, kung matatandaan niyo po, mga kabaitan, sabi dito ni Madriaga na pinuntahan daw siya ni VP Sara Duterte at siya daw ay empleyado ni Inday Sara Duterte. Ang dami yung mga akusasyon, mga kabaitan. Subalit, ito ay pinasinungalingan ho ni VP Inday. Una na ho dito, itong dalawang militar na kanya idinawit na hindi nga daw siya kilala, but dinawit yung kanilang mga pangalan at wala hong mga transaksyon na ganyan, mga kabalitaan. At ito namang abogadong si Atty. Palad, sinupalpal ho dito ng saganang mamamayan at ni Jen Nelson at kasama na ho rito si Senador Marcoleta dahil nga po sa kasinungalingan. Talagang nahawaan na ho itong si Atty. Palad sa mga kasinungalingan ho ng administrasyong ito. Iisa lang ho yung script na binawasan nito, ang pagsisinungaling para ho linlangin, para iligaw yung mga isipan ng mga mamamayang Pilipino. Dito muna tayo sa official statement ho sa false accusations ni Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Lumabas ho ito, mga kabitan, bago lamang ho ito. Ngayong araw, mga kabitan, ayon pa ni VP Inday, I do not have a person relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor I have spoken to him about anything at any time. Di ba? Sabi niya, pumunta daw si VP Inday Sara, kinausap daw siya. Din lately lang, nagsabi yung kanyang abogado na si Palad, na meron daw kumausap sa kanya para isettle lang daw yung issue nito sa mga kasamahan ni Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. So mga ganyang diskarte, akala nila siguro maniniwala na ho yung taong bayan. Talagang kumpiyansa ho tayo at alam mo natin, hindi ho yan ugali ni Inday Sara Duterte na pumupunta ho sa mga kriminal na nakakulong na ho, mga kabalitaan. Hindi yan ugali. Ang ugali parang si Tamba na talagang yung trabaho nilang mahilig hong manligaw para siraan yung tao ay ipinahid nila kay ni Sara Duterte. So the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Sabi niya, pumunta daw siya, may litrato ipinakita si Madriaga na nagpapatunay na nandun daw si Sara Duterte. Hindi pala yun totoong pumunta si Sara Duterte, pero sa isang event ho, mga kabitan, na hindi ho exclusive sa kanya na pumunta si Sara Duterte. Ito po talaga ay kasinungalingan ho ni Madriaga na kung saan ay bistado na ho dahil isang script lang ho at isang script writer lamang ang gumagawa ho nito. Isa na ho rito itong si Laila Dilimaw, mga kabalitan. Dahil mahilig to sa mga taong may kaso Mahilig to pumasok sa isang sitwasyon na talagang papasukin niya yung malaking gusot, mga kabalitan. Ito, wala na tayong ibang masasabi ho dito. May nagdidikta at may gumagawa na ho sa affidavit nito at yung ginawa dito ni Madriaga ay pinirmahan niya lamang po ito, mga kabaitaan. Para sa kapalit na sa kanyang kalayaan. Napakababaw yung diskarte ho nila. Hindi na tayo mauuto nila, mga kabaitaan. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So wala. As in, kulelat. As in, wala talaga silang may papakitang resibo. In other words, mga kabitan, gawa-gawa lang, hearsay lang ho yung akusasyon dito ni Inday o ni Madriaga laban kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Dagdag pa ni Sara Duterte, Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for
President. Tama po yun dahil nga si Inday Sara malakas so ngayon sa kanyang, kumbaga siya yun ngayon sinasabi ng Tombay na dapat siya ang tatakbo dahil malakas naman ho talaga si Inday Sara Duterte. Hindi ho nila talaga ito matatalo. Kahit sabi ni Trillanes na makipag-alyansa na daw lahat, no? Itong Dilawan, Pinklawan, Pulahan para talunin lang si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, inamin niya na hindi ho talaga kakayanin ho nila na patumbahin sa larangan ho ng politika ang mga Duterte, mga kabaitaan. Kaya sila ay nagsanib puwersa na. Pero kahit nagsanib puwersa ho sila ngayon, mga kabaitaan, nakikita ko pa rin palang buwisit na buwisit sila ni Inday Sara Duterte. Frustrated na. Yung kanilang mga gawa, yung kanilang mga aksyon laban dito dahil kahit ano-ano na lang tapos kumukuha man lang. Ito nakakapagtataka eh. Gagastos man lang sila para ho siraan si Sara Duterte sa dami-raming tao sa ating bansa. Ba't doon pa kumuha ho sa isang kriminal na nakabilanggo ngayon sa BJMP sa Bikutan? Mas lalo hong hindi ka panipaniwala dahil wala na ngang dangal ho yun, mga kabitan, tapos papaniwalaan pa ng korte. Tapos yung mga nakasulat ho doon sa kanyang affidavit ay wala ho talagang resibo, walang katotohanan, gawa-gawa lamang ho. Tama ho si VP Sara dahil ay gagawin ho nila lahat para masira yung pangalan ni Inday Sara Duterte dahil sila mismo nakakaalam na ho na makakalusot ho talaga ito si Inday Sara Duterte sa 2028 presidential elections, mga kabalitaan. Wala na ho silang ibang paraan sa ngayon kundi itong gamitin si Madriaga. Tama ho yung sinabi ko nung una, hindi ko pa to na ngayon lang to lumabas yung statement ni Sara Duterte dahil yung ating perception desperado na siguro itong si Madriaga at gusto niyang lumabas kaya kapit patalim ika nga, mga kabalitaan. Kaya nagpapagamit na siya dito dahil may kapalito ito. Sakaling manalo ho sila sa kasong ito, ang kapalito ay lalabas ho itong si Madriaga na hindi matatapos yung kanyang sentensya, mga kabalitaan. Ayon pa dito ni VP Sara na desperation to secure his release from detention, mga kabalitaan. Totoo po yan. Wala na po talagang ibang rason ho. At yung tao pong wala ng kredibilidad, wala na hong dangal, ay gagawa na ho yan ng hindi maganda para na lang ho for the sake sa kanyang sarili, sa kanyang kagustuhan at lalo na makalabas ho sa kulungan, mga kabalitaan. Well, ito naman hong abogado ni Madriaga, itong si Palad. Lumalabas rin po yung kabubuhan at katangahan nito. Ngayon, sinabi niya na isa daw ng Iglesia ni Cristo member itong si Madriaga. Ano naman kung aktibo ho ito sa serbisyo sa bilang miyembro ng INC? Ano bang kaugnayan ho dito sa kasong ito? Iniisip niya ba na tutulungan ho siya ng INC? Yung INC nga, mga kabaitan, ayaw nga sa mga masasamang tao eh. Yung kanilang mga kaanibo dyan, yung kanilang mga miyembro ay disiplinado ho. Ayaw ho nila ng gulo, ayaw nila ng masasamang elemento. Tapos dudungisan mo pa. Pero sa ngayon, wala pa akong nakikitang INC member, mga kabaitaan, na aktibo na masamang elemento pasaway sa lipunan, mga kabaitaan. Dito, napayaho at ipinamukao dito kay Palad na sila ay ubod ng kasinungalingan na parang gusto pa nilang linlangin ang taong bayan na itong si Madriaga ay aktibo ho na kaanib ng Iglesia ni Cristo, mga kabalitaan. Ito po ang magpapatunay sa mga sinasabi natin dito. Panoorin natin yung programa ng Saganang Mamamayan. Abogado. Opo. Ano pangalan ng abogado? Attorney mamaya hanapin ko. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam ng isang Abogado nino. abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilanggo po ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Ayan, Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo, Sen at Nelson, mga kababayan. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Actually, yun nga po pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan, bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad kung aktibo o hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon Hindi, para sa itong akin, si Madriaga. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa
kung ano ang relihiyon ni Madriaga. Oho. May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag ka Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila eh. Oho. Baka makadagdag sa kanya, yung credibilidad. Ayun. So ano man ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaring makadagdag ng credibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, chinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan, oho. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saang punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Oho. O gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo eh. Yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga Maling-mali po po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Oo, Sen. at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag eh. Oho. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi Opo. hindi ko kilala yan eh. Halimbawa, naging miyembro nga, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Opo. Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Di ba? Opo. So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangang angguluhan niya ng ganun? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yun na Yung nga po. pagiging aktibo o hindi aktibo. Hindi yun eh. Ang importante sa akin, ba't mo ipinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Opo. Yun ba'y makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, Sen, ako sasagot. Mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oho. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama di ba? po. Minsan nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Totoo yan. Pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Nahuli. Opo. si, anong pangalan halimbawa, si X, Opo. isang Muslim, sabi gano'n, ano? Ay nahuling pumatay ng ganito o Nagnakaw. alam mo, ang sa kaban. isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oho. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at Oo. merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya eh. Oho. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ako dahil magkatabi kami. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga angguluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. Ano naging bang- relihiyon kung Opo. sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Oho. Well, baka ikatwiran nung attorney Palad. Hindi, yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, unang-una dapat inimbestiga. Paano ka naging aktibo ka niya? Ayun nga, sana- nakakulong ka, aktibo ka ba ba? Pag Sana- sinabi ko to masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney isip niya. Kung nangyari gano'n. Kasi kung ako yun, Kasi paano ka naging aktibo nakakulong ka? Oho. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na
nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Opo. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya Yun miyembro. na ay sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Kaya nga, tataka din ako doon kay Atty. Kasi malayo naman yung tanong, bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao? Eh, no? Maring sa tingin ko umahanap ng ng mga kakampi. Alam mo naman, 'di ba? Pagka paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba? Ang buong akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Opo. Palagay mo na naging iglesia. ano? Opo. Ang iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba? Ganun ba yung paniniwala Baka yun ang niya? iniisip ni Atty. Maling-mali siya Opo. doon. Oo, eh, Hindi kasi tayo kumukonsinte, Sen. No? Oo, mukhang- Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po Oho. sa So, iglesia. ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang iglesia ni Cristo. Ayun. Oho. Ayan. Sana po, maliwanagan kayo. Doon sa ating mga kababayan, mga nakapanood, wag ko kayo maniwala. Basta kakalad ka rin ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo sa ganung mga bagay. Ano ha? Yun po, talagang pahiya ho rito itong si Atty. Palad dahil talagang pumapalad na ho yung kanyang palad dahil siguro sa maraming pera na pwede niya ilagay sa kanyang palad. Basta lang makapagsabi dahil ang palad niya ay mapapatungan ng napakakapal na pera, mga kabaitan. Ang tanong natin dito, sino po ba yung magbabayad? Yung lawyer's fee, mga kabalitaan. Sino bang magbabayad? Sino mag-shoulder niyan? Si Madriaga ba? Ang tanong mo ba may pera? Sabi niya, may narinig akong yung panayam kay Atty. Palad na wala tayong kapera-pera yan si Madriaga. Ang tanong mo, ba't niya ba tinanggap? Kasi nga, pag abogado, kailangan mo talaga ng sapat na pera para ikaw ay makakuha ng private lawyer, mga kabaitaan. Parang private lawyer yata yung si Palad. At sino magbabayad ho nun? Ha? Yun po ay nakakapagtataka ho talaga, mga kabaitaan. Sigurado ho yung pagpunta dito ni Laila Dilimaw dyan sa BJMP Bikutan, sigurado ho kasama na ho yan sa kailang pinag-uusapan. Huwag ka mag-alala. Sabihin mo lang lahat yung mga gusto naming sabihin laban kay Sara Duterte. Wala kang problema sa abogado, kaming magpo-provide sa iyo. At kami magbibigay pa ng karagdagang financial support para sa family mo sa labas. At tuloy mo lang yung gusto naming gawin. Tag nanalo kami. Pag nanalo tayo, yung pagtira mo rito na hanggang ilang taon, iiksian ho natin yan. Baka bukas makalawa, makalaya ka na. Dahil yan ang ating pinag-uusapan. Yan ay aming ipinangako sa iyo, Madriaga. Bago tayo magtapos, mga kabitaan, paalala lamang ho ito. Kapag ang tao po ay inapi sa kauli-ulian, siya po ay magwawagi dahil sa kanyang patuloy na pagkikipaglaban para sa katotohanan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Pamwa, chip, chip. Peace out.